Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, 1:02 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tubto Biyernes, pagdulong sang mga balita. Hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sang mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultero, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingob sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon. Isa mga biyan ka mainat nga hapon sa inyo nga tanan. Mga biyan, welcome sa aton nga pagpangalagad sa programa Balita Sosyal. Kag sa kinaandan ako ang inyo alagad, Marian Grace Aranyata. Mayong hapon sa aton nga mga market vendors, sa aton nga mga tricycle drivers, jeepney drivers, sa aton nga mga taxi drivers, kag syempre sa iban pagin naton nga mga mamumugon gikan diri sa Western Visayas. Siyempre no, hindi taman pagkalimtan nga tamyawon ang aton nga mga overseas Filipino workers din man nga bahin sang kalibutan. Mga biyan sa kinaandan, mag-updanay kita tubdob 1:55 subong nga hapon. Ay madamo-damo kita no nga mga topiko nga pagapat paton sa aton nga pagpangalagad, lakip na diri mga biyano ang paghibalo naton pila pala ka mga manunudlo gikan sa aton nga public schools diri sa Western Visayas ang ginrekomendaya sang aton nga Department of Education para sa promotion sa idalom sang expanded career progression. Kung sang una mga biyano nagahulat ang aton nga mga manunudlo sang vacancies no before sila anay o makapa-promote sa mas mataas nga posisyon. Pero sa idalom mga biyan sang aton nga ECP system, as long as you are qualified, may ara ikaw sang ginakaptan dira nga dokumento. As long as no pasaran nimo or na-meet nimo no ang tanan nga requirements sa idalom sang isa ka posisyon, pwede ikaw makapapromote. So hibaloon naton pila bala sa mga manunudlo naton ang nakabenepisyo sa sini nga expanded career progression gikan diri sa Western Visayas. Kag syempre no ang pila pagid naton ka mga update sa nagahilapit nga Western Visayas Regional Athletic Association o kon WIVRA-AMI. I think no ang first batch sang aton nga Schools Division Office of Iloilo Province nakaabot na sa Pasig City. Siyempre, ibang pagidala nga mga preparations for our WIVRA-AMI patpaton taman later on. Kag in line mga biyan no, sa selebrasyon sang National Women's Month.
Mayara mga biyang ginapatigayon nga Bida Ilongga Job Fair ang aton nga Public Employment Service Office o Peso Iloilo Province subong nga March 12. So hibaluon atong pilabala ang mga job vacancies. Ano nga mga obrano ang ginatanyag sa siniman nga job fair kagang aton mga biyano nga Department of Migrant Workers o kon DMW Region 6 no in line man sa pagsaulog sa National Women's Month naghiwat no sa nga mental health awareness seminar, may financial literacy training kag syempre nagpanagtag sa nga cash assistance sa idalom sang aton nga mga nanuhay-tuhay nga programa sang DMW. So hibaluon naton ina later on ang detalye no sa siniman nga assistance. For the meantime, mga ambiyan, magakuha kita anay sa pinaka-latest nga weather update kaupod ang aton nga DOST Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Sa atong pinakalinya, si Ma'am Lenore Silvestres ang DOST Pag-asa Iloilo. Ma'am Lenore, good afternoon. Hi, hello, good afternoon everyone. Muna ang ating latest weather update para sa subong adlaw sang Webes, March 12, 2026. Northeast monsoon nag-aapekto sa may Luzon kag Visayas, kag trough of the tropical depression nga gina-monitor natin outside sang atin nga par ay nag-aapekto sa may eastern section of Mindanao. Diri naman sa Western Visayas, generally fair weather kita, pero wala man natin ganadula ang mga posibilidad sa mga isolated na mga pag-ulan tugas ang northeast monsoon. Mahina tubtob makasarangan naman ang hangin natin nga magahalin sa direksyon northeast nga magadala sang makanay tubtob makasarangan nga pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 24 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kaginang alas 5:59 sa kaginang aga, kag magatunod ini alas 6 karon sa hapon. Kag ang aton forecasted maximum heat index para sa tukaron nga adlaw ay yara sa may 34 degrees Celsius. Kag mani ang aton latest weather update, halin diri sa may Iloilo Daplo Radio Station. Ako si Lenore Silvestre, madamo gid nga salamat. Yes, Ma'am Lenore, balikan ko lang gin-mention nimo no ang ining isa ka bagyo outside sa Philippine Area of Responsibility nagaapekto ini sa any parts of Philippines. Yes, ma'am. Ang trough sining bagyo ay nag-aapekto sa may eastern section sang Mindanao, ma'am. Pero kita diri sa Western Visayas not affected sa sining nga trough, Ma'am Lenore? Yes, ma'am. Wala kita, or hindi kita apektado diri kang sining trough niya, ma'am. Pero as of now, Ma'am Lenore, no, may ara bala kita ma-monitor nga mga lugar nga nagaulan? Well, as of now, ma'am, base sa aton nga radar imagery diri sa station, wala man kita may nakitaan or gina-monitor ng mga significant ng mga pag-ulan. Yes. Ma'am, ang inino nga bagyo, amo ini siya ang last time man nga isa ka LPA ang outside sa PAR. Yes, ma'am. Hoad. Pero apart from this, wala na kita sang any nga weather disturbances sa sulod ya sang Philippine Area of Responsibility, Ma'am Lenore? As of now, ma'am, wala naman nakita may gina-monitor na any other weather disturbance, ma'am. As of 1 p.m., Ma'am Lenore, no, ano ang pinakamataas naton nga heat index nga na-record subong Webes? Well, as of 1 p.m., ma'am, ang pinakamataas natin nga na-record ay sinilang alauna, ang 34 degrees Celsius ang muna ang pinakataas natin nga na-record nga heat index. Yes. Ma'am Lenore, last time, no, you've mentioned man nga 34 degrees Celsius ang mataas naton nga heat index, pero may ara bala sang tion, no, nga nalapawan naton ining 34 degrees Celsius naton. Base sa ating mga recording, diri ma'am, ang wala man kita may na-record nga naglapaw pa sa ating nga forecast nga 34 degrees Celsius. Based sa kagapon kag subong, ma'am. Yes. Pero possible karon nga adlaw posible man siguro magtaas kaysa sa forecasted nga heat index ang ma-record natin sa buong adlaw. And because of this, Ma'am Lenore, no, ano ang imo nga panugyan sa aton man nga mga tagpalamati? Ano lang kita, stay hydrated lang kita, mag-inom lang kita sa mga madamo nga tubig, magsuksok kita sa ating nga lightweight, light-colored clothing, kag magdala lang kita permis sa ating mga protection sa init or di gano'n sa ulan, kag mag-monitor lang kita sa ating nga update sa May Pag-asa website. Okay. With this, Ma'am Lenore, madamo gid nga salamat kag maayong hapon sa inyo dira. Welcome, ma'am, kag maayong udto sa inyo sa liwat. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
There you have it mga biyan, si Ma'am Lenore Silvestre ang DOST Pag-asa Iloilo sa pagdulong man sa ato no sa pinaka-latest nga weather update subong nga Webes, March 12. So sa gihapon no isa ka bagyo pero ini mga biyan ha outside sa Philippine Area of Responsibility and affecting no sa eastern portion sang Mindanao pero kita ya diri sa Western Visayas not affected no sang siniman nga bagyo. Nonetheless no ang always nga panugyan sang aton nga pag-asa hindi gid pagkalimtan magdala sang payo. Proteksyon no sa init o kung gulpihada nga pagbubo sang ulan. Philippine Standard Time, 1:12 sa hapon. Mga biyan, as mentioned earlier na may ara nga ginapatigayon nga Bida Ilongga Job Fair nga ginahiwat no sa Casa Real de Iloilo kadungan man sa aton nga pagsaulog sang National Women's Month subong nga bulan sang Marso. So ini mga biyan no, led by our Peso Iloilo Province at no less than our Provincial Administrator Dr. Raul Banyas ang nag-abi-abi no sa mga partisipante sa siniman nga kahiwatan. Sunod diri sa aton nga Peso Head, Ma'am Cynthia Dario, may ara kita sa 25 ka kumpanya nga nag-upod sa aktibidad. Sa diino, more than 3,200 na mga obra ang ginatanyag sang mga kumpanya. So may ara kita mga applicants no halin pa mismo sa Banwasang Alimudyan. So hindi lang diri no sa Iloilo City o kung mga kalapit nga mga munisipalidad ang pwede no makapalapit sa Casa Real kag mag-avail no or mag-check dito no sa mga available nga job vacancies, but even no sa mga malayo nga munisipalidad pwede gid makahingagaw. Open man ini no sa mga fresh graduate naton, sa mga nagapangita sang ubra. So may ara dito no mga BPO companies na nagatanyag sang ubra or job vacancy. May ara man mga biyan help desk nga ginpahamtang no ang pila ka mga ahensya sang gobyerno agod nga ti mag-assist sa mga aplikante naton nga magproseso sang documents kapareho na lang gid no sang ilang PhilHealth ID or PhilHealth number sa SSS, Pag-ibig. Tag lakip man sa ato nga Department of Labor and Employment o kondon. Manami gino at least sa isa ka lugar pagtapos abi nimo nga mag-apply sa isa ka ubra, hard on the spot ikaw tag i-require ikaw sang kumpanya nga magsumite sang imo nga PhilHealth, SSX kung ano pa man dira no nga mga documentary needs or IDs mahapos na lang para sa imo kay ti mi ara dira nga help desk. And for those nga ti may mga inquiries lang pwede gid makapalapit sa help desk ang aton nga mga offices. Uy, mayong hapon kay Tita Casilda Similia nga nagalantaw subong nga hapon. Kag syempre sa tanan nga mga naka-tune in sa 585 AM sa lilisuan sang inyo nga mga radyo, maayong hapon sa inyo. Kamusta kamo? Kamusta dira no ang weather sa inyo? Perte ka init no magwa ikaw sa opisina. Kung halin ikaw sa aircon nga opisina, magwa ikaw mabatsyagan mo gid ang huyop sang mainit nga hangin. Pero according kay Ma'am Lenore ha, projected naton or forecasted naton nga heat index yara sa 34 degrees Celsius. So nalabot na naton ina. Di pa mangkot naton kiti sa mga previews naton no nga interview sa mga nagliligad nga inadlaw. Nagalabot man sa 34 degrees Celsius. So, pamangkot naton kung may ara ba lang nalapawan. So, according kay Ma'am Lenore, so
so far wala man no, kung ano ang forecasted amo ina ang malabot nga heat index. So last time nag-announce man ang pag-asa no nga termination sang aton nga La Nina and pagbalik sa neutral. Pero hindi buot silingon kung wala na La Nina, hindi na mag-ulan or wala sang ulan. Iti mi iban pagid no nga mga naga-contribute nga factor nga naga-ulan. Philippine Standard Time, launa 16 sa hapon, mga biyan sa aton nga pagbalik. Istoryahan naton ining pagpapromote sang aton nga mga public schools. Amo ginino ang ginahulat-hulat sang aton nga mga manunudlo, especially those nga struck no or yara bala wala nakahalin sa teacher 1 or teacher 3 pero they are qualified but because wala sang vacancies hindi sila ma-promote. So pinaagi sa expanded career progression o kon ECP system. Kung ikaw bihalin sa teacher 1, pwede ikaw yung makalumpat sa teacher 3, teacher 4, hasta sa teacher 7 as long as you are qualified. Ano ba lang about sa sininong expanded career progression? Kagpila ka mga manunudlo naton mga biyan diri sa Western Visayas ang ginpa-promote sa idalom sang siniman nga ECP system. Istoryahan naton ina mga biyan sa pagbalik sang programa Balita Sosyal. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabatok? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabatok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wangod recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wangod inks a design that carries symbolic meanings specific to the mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wangod. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga, but you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Uy, Julie! Kamusta ng date yun ni Elmer? Parang tulalang-tulala ka dyan. Nina, tulungan mo ako. Akala ko date lang yun. Sumama naman ako. Tapos, nirape niya ako. Anong gagawin ko? Ano? Pumunta sa inyong barangay o Police Women's Desk o sa DSWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now, it's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng Sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng Sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Oso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Philippines Standard Time, 1:26 sa hapon. Sa gihapon mga abyan, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga abyan, sa aton nga pagpatuman sang expanded career progression sa aton nga mga manunudlo sa public schools, ay no madamo sa mga public school teachers naton ang mga nasadyahan bangod nga na promote sila, especially those nga madugay ng stock no sa teacher 1 pero hindi ma-promote bangod nga wala sang vacancies. Pinaagi mga abyan sa aton nga ECP system, pwede na makapapromote ang aton nga mga manunudlo even 2 steps higher sa ilang nga salary grade o kung existing nga salary grade. So hibaluon bala naton no pila sa mga manunudlo naton diri sa public schools sa Western Visayas ang ginrekomenda no sang aton nga Department of Education Western Visayas sa aton nga Department of Budget and Management o kon DBM for promotion. Pamatian naton mga abyan si Attorney Jessica Sapalo, ang aton nga Administrative and Services Head sang DepEd Western Visayas sa pag-explain no ano bala ining ECP o kon Expanded Career Progression kag pila sa mga manunudlo naton ang naka-avail no sang siniman nga promotion. DepEd issued DepEd Order number 024 series of 2025 implementing this Executive Order 174 and Republic Act 12288. So, under the expanded career progression of teachers, amo ni siya ang ginaka-excite sa aton mga teachers kay man sang una ang aton nga promotion hanggang from teacher 1 hanggang teacher 3. But this time, pwede na teacher 1 to 7 and until sa master teacher 4. So mas dako sila opportunity this time no when compared sa old guidelines na commonly known sa reclassification. And then under this guideline also sa expanded career progression of teachers, pwede man ang aton nga mga school administrators pwede man ka-promote no from P1 until P4. So, excited gid sila last year. That is why, kadamo gid sa na-receive naton ng mga request. Actually, ang total naton nga na-request, unless, we have only, by the way, covered only Panay and Guimaras. So, in these areas, we have a total of 8,829 gid ng mga request for reclassification of their positions. No, sa Aklan we have 2,514. Ang aton percentage of approval as of March 10, 2026 is 36.86%. Pero by the way, nasubmit na ni namon ha sa DBM. But right now we are also waiting for their approval because this is the first time na damo gid. In the past we have only an average of 3,000 plus or mga 4,000 the most na. But this time it's 8,829. So sa Antique we have 158, and then for copies medyo dako man 2,292. Ang Guimaras we have 450. In Iloilo, we have 2,031. In Iloilo City, we have 633. In Pasig, we have 290. And in Rojas City, we have 441. At the moment, ang total na na-approve na NOSCA is 4,423 or sa percentage, mga 50.10%. So, gina-await namon ang approval because very soon, once na ma-approve ni Department of Budget and Management, the office will facilitate, Region 6 will facilitate the mass off-taking sometime in April 2026, and we are expecting yung mga
higher officials naton to administer the oath for these teachers naton. So ang mga percentage, basta ang total percentage naton for Panay and Guimaras out of 8,829 is 50.10%, no? Or 4,423. So ginaamat-amat lang siya naton, no? Para nga matigayo naton the soonest possible time na ma-appoint ni sila sa respective nila nga positions. So damo na aton magiging master teacher. Wansang una aton master teacher hanggang 2 lang, no? Master teacher 1 and master teacher 2. Very few lang gid ang master teacher 3. But under this expanded career progression of teachers, mas dako ila opportunity na ma-promote sila as long as they meet the qualification required by the Civil Service Commission at ang mga proficiency level. So ang intention sa aton expanded career progression of teachers is not only to upgrade the teachers, not only to provide them with higher salary rate, but ang purpose man is to enhance ang deliveries ang education sa aton ng mga estudyante, because these teachers must meet the required proficiency level. So kung maayong ila proficiency, mas nami man ang mga epekto sa aton mga estudyante. Thank you very much, Attorney Jess. Yes, yes, Ma'am Miriam of Radyo Pilipinas, may question regarding ECP. Yes. Ma'am, ang ila kapag promote sa ila, that is 1 step higher or pwede sila maka 2 steps or 3 steps higher? Pwede naman by grade level. I mean, kung halimbawa salary grade 12, pwede ka lukso as long as ma-meet nila ang qualification na gina-require. So tanan, ma'am, nga mga public school teachers natin are eligible nga mag-apply for this? Basta ma'am, ma-meet nila, i-screen sila sa aton mga division offices. Kung ma-meet nila ang qualification kag ang mga requirements, i-forward na nila diri sa regional office, i-approve sa regional office, kag i-transmit naton sa Department of Budget and Management. Yes, for that clarification, sa division, ini siya ma'am nag-aagi or ang validation naton? Oo ma'am, ang screening is dito sa aton mga respective division offices. For example, kung Iloilo, sa Iloilo man ang ma-screen. Thank you, Ma'am Miriam. Attorney, sir, may dugang ka, sir, for our ECP. Yeah, actually, just to also add sa kay attorney, tama yun, they can be promoted once ang salary grade higher, 2 or 3, no? Kasi mayroon din tayong policy naman sa civil service na yung dapat ang promotion not more than 3 salary grade. But if really yung teacher or empleyado talagang may kumbaga exemplary performance, may mga nangyayari din naman na they can be promoted even higher than 3 steps. But sa civil service talaga, ang niya is 3 salary grade. But it's something, no? Because teacher 1, didiretso ka ng teacher 4. Okay? So, malaking bagay para sa kanila. And for your information, based on the discussion with the DBM with our team, the DBM also has committed that by March 17, they'll really process all the 8,000. The remaining 4,000 or less than 4,000 pending NOSCA with the DBM. No? Araw-araw may lumalabas, and tayo ay nagpapasalamat sa ating counterpart, ang Department of Budget and Management, for also working hard. Kasi alam nyo, grabe talaga ang document, no? Maraming yung ating sinubmit sa DBM for the first time. Kasi imagine the 8,000 plus 8,800 plus teachers, candidates for the reclassification for covered by expanded career progression. And hindi lang ito this year. Tuloy-tuloy po tayo na magtatrabaho para yung iba pa, no, na supposedly ay makover ng reclassification ay makover natin. So every year mayroon talaga tayong certain number na tatargetin, no, based from their qualifications. Siyempre, kailangan mo tingnan kung ilan sa teacher 1 ang qualified for teacher 2, ilan ang teacher 1 na qualified for T3 and T4, and other positions. Then we will have to ask our division offices
to set up a target, and this will be monitored also by the regional office. Kasi sa tingin ko itong 8,800 based on our data, ano lang ito, konti, hindi pa ito lahat na dapat na ma-reclass ay na-cover na. And also because of the limited budget, of course, we do it gradually. But at least we are pushing, no, for a significant number. Kasi meron naman talagang ina-allocate ng national government for this program. Tuloy-tuloy ito. Thank you. Thank you very much, Sir Tito. So, any questions pa regarding ECP? Ma'am Perlena. Good morning again. Sir, ay currently more or less mga 50.10% pa lang ang natapos Manila, but they are, as mentioned by our regional director during the budget forum, DBM has I think announced that target date nila is March 17. Granting gid man ma'am na may actually kung may ara gid man ng problem, usually ang common is ang item number. Kung lawa bila ng item number, there are 6 digits, so kung may masala, pero gina-comply man siya namon. Actually, last week we were able to make the necessary correction sa iba na nila ginabalik, kaya ginapa-correct nilang item numbers. Kaya ang target gid nila is buubuson tani nila pagwa by this month. when was the last time na may amon kita nga daw grabe ang mass promotion, and may we know if how many teachers will have in Western Visayas? Bali ma'am, first time gid ini siya nga nag-mass promotion kita kay bag-o siya ang aton nga law. Ang Republic Act 12288 was only issued last year sang 2025. So damo gid ang napagwa subong nga asang station 2025. And ang aton nga teachers more or less sa Region 6 is estimate lang is mga 52,000 more or less total sa Panay and Guimaras. So as mentioned kay na ni RD, annual man siya. Kay as of last year amo pa lang man na nakasubmit sang ilang mga documents. So ma-start naman siya uli, ma-start naman kita uli accept this year, and ang target naman is i-submit naman natin siya not later by the third quarter of the year 20. So there you have it mga abyan, no? Ang kabahayin sang pahayag na ni Jessica Sapalo, ang Administrative and Services Division Chief sang DepEd Western Visayas, no? Kag syempre sang aton man nga Regional Director sang DepEd Region 6 si RD Cristito Eco sa explanation, no, kung ano bala ining expanded career progression, no, kon ECP system kung sa diinogin hatagan kahigayunan ang aton nga mga manunudlo, mga public school teachers naton and school heads naton to be promoted, no, sang mas mataas sa ila current nga ginakapitan nga salary grade. So according diri, no, kay attorney, kung sang una, no, pwede makapromote, no, ang aton nga mga manunudlo kung teacher 1 makapapromote sa teacher 2, kung may bakante kag kung qualified sila pwede nila ma-applyan, but through this, no, through our expanded career progression, even nga ang isa ka manunudlo yara pa lang sa teacher 1, pero kung qualified siya nga sa mas mataas nga posisyon, like for example teacher 4 or teacher 7 or master teacher, pwede gid maka-apply ang aton nga mga manunudlo basta kompleto ang documents kag depende sa pag-validate man, no, sang aton nga mga division. Last time, no, may nakita kita nga mga post sang aton man nga mga kilala nga mga manunudlo. Hindi lango-lango mga abyan, no, ang ining pagpa-promote kinahanglan apart ha sang mga documents nga kinahanglan maid-id ining gina-validate kag ginausisa sila, no, sang aton nga mga division. So for those yang mga teachers nga nakapasar, congratulations. And for those nga na-isyuhan na, no, sang NOSCA o kon ang Notice of Organization, Staffing and Compensation Action nga gin-issue, no, sang aton nga DBM kag may ara na sa mga approved NOSCA, congratulations sa inyo. So waiting na lang kita, no, sang more or less 4,000 pagigiti may around 8,800 nga gin-submit, no, sa DBM.
So ang aton nga approval percentage rate as of now is 50.10%. So mga more or less mga 4,400 plus pa ang ginahulat-hulat no nga makabaton sang ilaman nga NOSCA. So ginalauman ang aton nga paghiwat sang mass oath-taking sa mga promoted naton nga mga manunudlo will be in April 2026. For those nga no na paslawan last year or wala nakasumite last year for promotion according diri no kay attorney, pwede pa makasumite this year. Kag inino ipasa na bansang DepEd sa DBM sa third quarter of 2026. Philippine Standard Time, 1:41 sa hapon. By the way, mga biyan ha, aside sa National Women's Month, subong nga bulan sang Marso, ari ginahulat-hulat man inisang aton nga mga manunudlo kag mga estudyante nato. Bangod mga biyan until March 31 na lang ang aton man nga school year 2025 to 2026. May panugyan diri no ang aton nga Department of Education, especially no sa mga magahiwa sang ilaya graduation ceremony and recognition. Ari mga biyano, pamatian naton ang aton nga chief sa education or ang aton nga education supervisor gikan sa DepEd Western Visayas, si Dr. Donald Henene. Ano bala kinahanglan nga bongga ang aton nga mga graduation ceremony or ano ang dapat no sa paghiwat sa aton nga graduation ceremony? Pamatian naton mga biyan ang pahayag diri no ni Dr. Donald Henene sa DepEd Western Visayas. The official end of the school year no for this year will be March 31. No, 2026. No, so the key policy guidelines on this, no, based on the issuance, of course, simplicity is the key. No, so ceremonies, no, are expected to be simple yet meaningful for our completers or for our graduates. No, so no extravagance. No, schools should avoid excessive spending, extravagant attire, or extraordinary venues. No? Requirement restrictions, so non-academic activities like field trips, film showings, or proms cannot be required for graduation or completion. And strictly no collection policy. No? So no individual is allowed to collect any fees or contributions from learners or teachers for these ceremonies, no? So these are already disseminated, no, to our schools, no, and our of course school through the schools division offices, no, that they must adhere to these guidelines, no, and as a review lang, no, the ceremonies no are categorized as follows, no. So kindergarten, we call it moving up ceremony, no, and we release kindergarten certificate, no, for them. For our grade 6, it's graduation ceremony, no, and we issue elementary diploma, no. For our grade 10, it's also called moving up or completion ceremony, and we issue junior high school certificate. While for grade 12, no, it's graduation ceremony, and of course they are given senior high school diploma, no. So these are the things that we need to remember, no, as we anticipate, no, the end of the school year rights, no, for the school year 2025-2026. There you have it mga biyano, ang kabahin sa pahayag ni Dr. Donald Henene, ang atong education supervisor gikan sa DepEd Western Visayas. So according sa iya, dapat no simple pero meaningful ang paghiwat sang aton nga graduation. Hindi kinahanglan no sang mga extravagant no o kon mga magastos
nga way of holding no sang aton nga graduation ceremony. For those naman yung mga abyan no, nagapamangkot nga basi i-require no ang PTA, for example ang mga ginikanan naton, ano bala ang standing diri no sang aton nga or ang stand sang aton nga DepEd Western Visayas pag-abot naman yan no sa pag-donate, or for example may mga alumni kita nga willing abi mag-sponsor sang sound system o kung mag-decorate sang mga stage o kung maghatag pagkaon, allowed bala ini. Ari mga abyan pamatian nato no ang pahayag diri ni RD Cristito Eco sang DepEd Western Visayas. Activities, sinasabi ng DepEd na dapat ang gastos dito ay charged over the school MOA. Yan. Now, if ever, may mga iba kasi ng mga generous na mga gustong magbigay, mag-donate, whatever, okay naman yun. But hindi dapat yan collection, hindi dapat siya contribution. Okay? It should be a donation, a form of donation. Kung meron talagang gusto mag-donate, halimbawa may alumnus ako sa isang school, para naman kumbaga way of helping the school, gusto ko mag-donate ng sound system, i-donate ko yun. Pwede yun naman. Okay? But hindi pwedeng halimbawa may isang association na isa-shoulder nila yung tawag nito sound system tapos magkukulikta, no? Hindi pwedeng magkulikta si school noon. Bahala na si group or si association, as long as hindi pwedeng mag-impose ng, kasi voluntary din naman kung PTE yun, it's the PTE who must decide. And again, if the PTE will decide, that should be approved by the PTE members. And again, kung PTE yun, dapat din hindi yun mandatory. No? Dapat yung collection nila should be voluntary. Kasi naaapektuhan yung mga ibang bata na ang pamilya ay hindi naman kaya talagang mag-contribute. Nagkakaroon din ng misconception na minsan yung bata hindi na lang nag-a-attend. Ayaw natin ng ganon. Ayaw natin ng ganun na may isang bata na hindi mag-a-attend ng napaka-importanting ceremony, no? Dahil lamang sa, yun nga, may ini-impose na collection. So, no collection talaga tayo. Ang ating hinihikayat natin ang lahat, lalo ng mga principals na mag-allocate. In fact, nasa SIP naman nila yun, nasa annual implementation plan naman nila yun, na dapat doon lahat ita-charge. No? Sound system, diploma, medals, all other expenses for the graduation or closing exercises should be charged to school funds. So there you have it mga biyano, ang kabayan sang pahayag ni RD Cristito Eco sang DepEd Western Visayas. So dapat no collection policy ang ipatuman sang aton nga mga buluthuan sa paghiwat man sang graduation ceremony. Kag tanano nga mga expenses during graduation should come from maintenance and other operating expenses. Pero pwede makadonate. Like for example, sa mga alumni nato, no, kung gusto nyo mag-donate dira, that is allowed, no, nga umbrahon sang aton nga mga alumni. Pero wala dapat sang collection policy. Kiti hambagan ni RD, hindi luyag no sang aton nga Department of Education nga miara sang isa ka estudyante nga hindi makamarcha bangod nga wala nakahatag sang amo. That's why nga gina-emphasize no ang graduation dapat simple. Hindi kinanglan nga bongga and then palukdohon ang mga ginikanan o kung mga estudyante nato isang gasto. Sa hambal ni RD dapat no may school funds ang aton man nga mga buluthuan para nga hindi na kinahanglan pang mag-collect. Wala dapat sang puwersahan. Especially no during graduation. Hindi ang graduation dapat time for our students no to be recognized sa ilaman nga sacrifices no after pila ka tuig nga pag-eskwela makagraduate sila. Pero kung persahon mo ang ginikanan kag ang estudyante nga mag-amo, that is additional burden for them. Especially no kung ang isa ka ginikanan
minimum wage earner. So instead nga para tani sa pagkaon pero ginpwersa nga mag-amot para sa graduation, ano ang matabo? Wala kanon. Ang bata kung damo pagid abi uto dira kung pito sila nga mag-ululuto di magutman gid. Samo nang always no nga dapat actually always ini gina-emphasize ang ato nga Department of Education kada katapusan no ang isa ka school year. Kaya dapat ang graduation simple kag no collection policy. Philippine Standard Time, 1:50 sa hapon, mga abiyano sa ibang paginaton nga update, especially no sa Western Visayas Regional Athletic Association meet, nag-abot na mga ben ang first batch sa Iloilo Province Delegation sa Pasig City ahead of our Rivraa meet. Nakip diri mga ben ang mga atleta, coach, kag officials naton, kag ang ilanong billeting school yara sa Pasig National High School. Saman ini sa mga balantayan nga SDO. I think no ang SDO Iloilo Province last year no ang nag-dominate sang aton man nga regional meet. So latawon naton ang mangin performance for this year. Kaya I think no hindi man magpaperde ang iban pagid naton nga mga schools division officers. Kung sa sugid lang, siyempre hindi gid magpaperde ang mga superintendent nato pero lantawon nato na ang mangin performance. I think no more than sang award no or dungog nga makuha sang isa ka estudyante. Ang isa mga abyan sa gina-promote no sang aton man nga mga sporting events. Ang camaraderie, sportsmanship. Amo gina kumbaga no ang purpose nga nagahiwat kita sang mga events no for our students. Kag syempre ma-enhance pagino ang ilaman nga mga skills dira no bilang mga atleta. So good luck no sa aton nga mga student athletes. Our opening ceremony will be on March 17. Waton mga abyan sa Ricardo S. Palmares Senior Memorial Sports Complex. Bagong tukod ini mga abyan nga sports complex ng Pasig City. And it was named after siguro no sang tatay sang anay alkalde Jessry Palmares ang ining sports complex. But correct me if I'm wrong ha. Pero tatay ini siya ni Toto Jessry Palmares. O kun ang aton nga USEC Undersecretary sa Department of Agrarian Reform. So, check na mga abyan sa pila naton ka mga DepEd officials ang mga playing venues and even visited no sang mga billeting schools naton. So ang Gimaras kahapon no nag-abot naman ang Aklan nakaabot na ya last week. Grabe man no ang pagka-excited sang aton nga mga estudyante. Kag syempre para nga mabisita nila no ang mga playing venues. Ang hindi na sila magsala pa no on the day sang hampang. At least balaan nila diin ang nila nga assigned playing venues. Anara makita sa aton nga screen no. Ini mga abyan sa Central Philippine University. Hiwaton ang aton nga swimming sa CPU. Kagang aton naman nga football. Hiwaton mga abyan sa Barotac Nuevo. The rest no of our playing venues will be in Pasig City. And by the way ha, ang nanay gali ni EJ Obiena nagbisita didto mga abyano sa Pasig City. Kiti may ara kita sang poll vote no nga event. So ang iya nga nanay nga isaman mga abyano ka World Athletics referee saman ka atleta nagbisita didto sa Pasig City. Kag syempre no ang gin-make sure man no sang aton nga LGU. Kag syempre sang aton man nga Schools Division Office of Pasig City. Nga may enough nga supply sang tubig. So kahapon bisita man dito no ang supplier sang tubig sang Pasig City nga gin pasiguro sang LGU na bastante ang tubig. Gapati kuya no nga kung kulang gani ang tubig kag hindi ka makapaligo baw mainit padaan subong ang panahon
maapektuhan gid ang imo nga hampang. Mayo na at least no sigurado kita nga may bastante nga tubig. Hindi mautod ang supply sang tubig sa mga biliting schools na magin manami ni ang hampang sang aton nga mga estudyante o mga student athletes. Kag syempre sang aton man nga mga coach and assistant coach, ang mga aton nga trainer, sa aton man nga mga chaperones. Kumbaga necessity ang tubig. And it's good to know nga amo niya ang ginapasiguro sa paghiwat man sang aton nga wivraam. Philippine Standard Time, 1:56 sa hapon. Unfortunately, no, wala na kita sang nabilin nga oras sa aton nga pagpangalaga diri sa programa Balita Sosyal. Bantayan mga ben ang ibang paginaton nga mga balita lokal sa ibang nga programa sang Radyo Pilipinas Iloilo. Masunod mga ben no, ang programa Bantay Banwa. Sa liwat mga abyan, thank you so much sa inyong pag-upod subong nga hapon and thank you man sa akong mga katuwang technical. Sa studio, Engineer Roy Louie Kaipang kag sa among transmitter, Sir Jeffrey Betita. Ako na lang gid mga abyan si Marian Grace Aranyata kag ini ang Balita Sosyal. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo